motherhood lives inside that continuum every single day. So yun yung topic na gusto kong i-share for this episode, yung how motherhood really affects our mental health. Ako talaga nakaka-relate ako dyan because as a breastfeeding mom myself, kasi kakapanganak, actually, kaya po talaga kami nag-iito dahil lang anak po ako. Amazing day, K-Citizens! Welcome to your safe space, kung saan mental health mo ang bida at ang feelings mo valid lagi. I am MM. Let's talk, let's feel, let's heal together. I am Monsur, and this is Mema. Mental Health Matters. Season 3, it's okay! Yes, welcome back to us. It's good to be back. Masaya kami na makabalik ulit at kasama kayo. Sana naman maging masaya rin kayo. Hindi kayo masaya, pilitin niyo please. Kasi nag-effort kami bumalik sa programa na to. Grabe, ano ba, more or less, 1 month din tayong walang ganto. Yes, DJ Monsur. Kasi ba nung after ng first season natin, nag-rest din tayo for a month and then ganun din dito sa season 3. Oo, and grabe naman sa pagbalik ni Miss M. Halata naman medyo nakapagpahinga. Kasi fresh siya naman talaga si Miss M. Ako parang, pahinga ba yan? Parang pagod naman yung buong buwan parang hindi naman talaga nagpahinga. Pero doon din siguro natin na-realize, Miss M, na kagaya sa programa natin na importante din sa mental health natin yung pahinga na tinatawag, yung pag-pause, diba? Kaya we also had to do it para rin isip din, makapag-reflect sa buhay-buhay. So, ano mga eksena mo nung wala pa tayong mema muna? Nung May, DJ Monsur, ano ba ang mga eksena ko nung May? Medyo wala siyang ganap. Kasi talagang total pahinga siguro talaga may DJ Monsur nangyari sa akin. But syempre, siguro yung pinaka-memorable na nangyari nung May is aside from Mother's Day celebration is syempre yung birthday ng firstborn namin. So yun siguro yung masasabi ko na medyo highlights ng buwan ko. Ako, talagang nagkulong sa kwarto na lungkot. Kasi parang, wait lang, namimiss ko nung May sila. kasama tayong dalawa. Ay, talaga ba? Sa Bariu Festival. Ay, DJ oo Monsur nga. sa Nabas. Nandun kami, oo. Talaga na-enjoy din natin ang Bariu Festival. Pero yung sobra kong lungkot lang talaga kasi parang namimiss ko sila. Okay naman. So, totoo nga, namiss din namin kayo. Saka syempre yung mga usapan natin. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, so kung makaka-relate kayo sa aming mga eksena this pilot episode ng aming season 3, so mag-comment lang kayo dyan. And bilang medyo nakapagpahinga nga tayo, Miss M, for sure, marami-rami tayong naipon na Mema Learn. So ako siguro, yes, ako ang Mema Learn ko siguro this past few weeks is that letting go is painful for now, but eventually you will realize that it saved you from losing yourself completely. Pa-effect. Binemorize ko yun. Sabi ko, pagbalik, dapat maganda yung intro. Nakakaya naman sa kanila. Pero totoo, talagang sabi ko, yung pag-let go naman kasi hindi naman yan ibig sabihin sa love life lang. Minsan talagang pati sa pangarap mo, sa mga bagay, di ba, na nakasanayan mo na. Kasi lagi tayong may mga panghihinayang. Like, for example, if you are in a relationship for so long, tapos kahit alam mo naman na toxic na, alam mo naman na hindi na talaga kayo, kumbaga in love sa isa't isa, pero you're still in the relationship just because
nanghihinayang ka or just because of the takot na baka wala nang kasunod. So, mas lumalalim yung sugat, mas tumitindi yung sakit habang pinapatagal. Tsaka sa mga pangarap din, di ba? Lalo na kapag yung pangarap mo talagang pinaglaban mo, talagang inown mo siya, and then parang ang layo niya talaga hanggang sa na-realize mo na ay it's not working. So, kailangan mo talagang i-let go. So, ang sakit nun. Pero, minsan talaga sa pag-let go mo, dun mo rin marirealize na sobrang tapang mo. And kapag na-let go mo na yung mga bagay na akala mo, yun talaga yung pinakagusto mo. May mga darating sa'yo na dun mo marirealize na, ay, eto pala talaga yung para sa akin. So, yun, ang mema-learn ko is letting go is actually giving you the chance, no, na mas makilala pa yung sarili mo, na pwede ka pang makapag-explore ng mga bagay-bagay na pwedeng magpag-grow sa'yo, and mali mo, di ba, mahanap mo rin talaga yung taong para sa'yo, yung career na destined for you, at yung happiness na deserve mo. So, yun ang aking mema-learn. Ginalingan ko, di ba? Sabi sa'yo eh. Tanong ka mo nang sasalita ka, DJ. Gusto ko lang tanong sa last word, nahanap mo na ba yung taong para sa'yo, DJ Monsor? Sobra na yun. Nag-walk out. Huwag naman nananakit. Pero yun, yun ang aking mema-learn. How about you? Habang sasalita ka sa Memalo, doon ako sa part na sabi mo letting go. So sabi ko nga, this season is special. It's our 3rd season. So siguro it's time to let go sometimes of our vulnerabilities, DJ Monsor. And on that note, siguro I'd like to share na lang siguro for this episode, DJ Monsor. Siguro let's do away with the mema and let's have this segment called Mema Topic, DJ Monsor. Yung mga topics na feeling natin very timely for everybody, lalo na sa mga nanonood sa atin, na anything that is affecting our mental health, no? So, di ba, DJ Monsor, May is Mental Health Awareness Month. Medyo may mga realizations ako doon, and that's, parang yun yung mga realizations na medyo super nagpa-excite sa akin for this season, na I wanted to share something that's really very, hindi naman siya, siguro close to my heart in a sense, na, kasi di ba, always natin sinasabi, mental health is not black and white. It's a continuum. Continuum siya, meaning there are some days when you feel happy, excited, overwhelmed. May mga araw naman when you feel sad, drained, or exhausted. Yung overstimulated ka sa nangyayari sa life mo. And motherhood lives inside that continuum every single day. So yun yung topic na gusto kong i-share for this episode, yung how motherhood really affects our mental health. Ako talaga nakaka-relate ako dyan because as a breastfeeding mom myself, kasi kakapanganak, actually, kaya po talaga kami nag-hito dahil lang anak po ako. So, pa-breastfeed mo ko. And then, joke lang. Ako din, kahit hindi naman ako mom, no? Pero, as a mama's boy, so, medyo close to my heart din ito pag-uusapan natin. So, sa lahat ng mga mothers, for sure, talagang, makaka-relate kayo sa ating pag-uusapan this episode. Kasi, DJ Monsor, mag-share lang ako ng a little bit, no? As much as I have the highest regard and admiration for homemakers, syempre yung choice ko kasi is to be a working mom, DJ Monsor. Kasi personally, may mga bagay na I want for myself. Yung mga fulfillment ba na gusto ko para sa sarili ko, hindi lang bilang isang mother, isang wife, kundi as someone who wants to strive in her chosen career. So, yung routine kasi, lalo na kung may pasukan, like hatid mo yung mga kids sa school, tapos ikaw papasok ka ng 8 to 5. Pag uwi ng bahay, DJ Monsor, hindi yan rest agad eh. Ako kasi yung tipo, pagdating ng bahay, lahat ng kalat na nakikita ko, lahat ng dapat munang ayusin, gagawin ko siya before I have my rest. So, yung mga damit na kailangang tupiin, yung mga laruan na nakakalat, yung mga hugasan na pinggan, gano'n. So, ganun yung ugali ko. I cannot give myself the time to rest kung hindi mo natapos yung mga bagay na yun. So, sabi nga ni Matt, parang pinapagod ko lang yung sarili ko. Kasi pwede naman kasing later na lang. Pero ganun kasi yung personality ko. And when it comes to work and motherhood, gusto ko kasi pareho nag-excel. It's not one after the other, kundi both. If I can do both, I will do both on the side yung volunteerism pa and all. So, there are really so many days when I felt so exhausted. I don't know, maybe it's not just me. I know many mothers feel that way because being a mother means carrying invisible mental loads that never truly stop. And those loads are remembering what everyone needs. Needs mo, needs ng asawa mo, needs ng mga anak mo, needs ng mga tao sa opisina.
At yung pinakahuling may isip mo doon is yung needs mo. Imbis na yun yung uunahin mo. Parang sila muna bago ikaw. And then, yung regulate your emotions ba when it's overflowing. Kasi, like kapag nag-aaway yung mga bata, yung mga usual na away na pambata, tas yung partner mo, kapag may iniisip din, parang kailangan mo i-regulate mo na emotions sila bago sa'yo. So, isa-set aside muna naman yung emotions mo na later na lang ako magdi-deal with my emotions. And then, worrying constantly. Kasi yung parenthood, di naman yan nawawala yung pag-worry mo sa anak mo kahit malalaki na yan eh. And most of all, loving everyone endlessly and how a mom tries to keep it all together despite it all. So, imagine mo yun, parang dati, nakikita natin yung mga mama natin na parang, ang galing, parang ang dali-dali para sa kanya lahat. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na yan, kapag ikaw na, ganun pala yung effort na they have to do just to keep it all together. So, it's really very overstimulating most of the time, DJ Monster. And na-realize ko having this show na we're talking about mental health, but everyday pala is a struggle sa mental health ko din. Pero syempre, bilang siguro someone na have a strong personality, you have to really have to keep it together and show everyone that you can handle it well. Ako kasi ang pagkakaalam ko, lalo na sa mga nanay, sa mga babae, once ang isang babae naging nanay na, sa pagkakaintindi ko lang sa mga kwentong naririnig ko, or kahit sa napapansin ko lang, kahit sa nanay ko lang at sa mga iba pang nanay na, once a woman becomes a mother, hindi na niya pagmamayari yung buhay niya. Diba? Yung parang hindi mo na control yung kahit nga yung puso mo no? Because talagang bigla mo na lang dinidistribute yourself sa anak mo, sa asawa mo, sa mga, kunyari sa trabaho mo pa, diba? Sa mga pangarap mo din. So, grabe yung respeto ko pagdating sa mga nanay because I don't know kung paano nyo siya nagagawa. Especially yung mga nanay na kagaya mo na may career pa outside the house. I mean, kasi para sa akin, career din ang pagiging isang ina eh. Ito nga isa sa mga, noblest talaga na careers yung pagiging isang nanay. Walang sweldo, walang day off, walang time out. Actually, no, walang sick leave, walang, walang kahit na talagang nanay ka matutulog, nanay kang gigising, di ba? So, yun nga, ang hirap para sa isang nanay na paano niya nakokontrol yung emotions, 'di ba, yung thoughts. Ikaw, pag overwhelming na lahat. And of course, may mga nakaka-relate sa atin. What do you usually do? I mean, kailangan ba talaga na mag-breakdown din minsan or you just have to keep it to yourself? Pag mga ganyang moments na overwhelming na ang mga bagay-bagay. Sometimes, I'm impulsive din. Nagagalit din naman ako. May mga moments na kapag nagbabad trip din naman ako sa mga stressors sa work or sa other things ba. Minsan, nabubuntun ko din yun sa bahay, kay Matt, sa mga bata. But syempre, mabilisan lang yon. Biglang babalik ka agad sa reality na, uy, wala naman silang kasalanan or bakit mo binubuntun sa kanila. And syempre, nandun yung rage, nandun yung guilt na parang, oo nga, bakit? Na I'm supposed to be the best version of myself every time pag-uusapan yung motherhood. Pero, syempre, DJ Monster, it's not always gonna be like that every day. Because sabi nga natin, hindi naman siya always na you can handle your emotions well. So, siguro, yun, it's my children who keeps my sanity. Although minsan, on impulse, nagagalit ako, on impulse, sila yung napagsasabihan ko over the little things na pwede naman sana habaan yung pasensya ko. Ako kasi, sabi ko, when I become a mother, when I become a parent, hindi ko ililimit yung pag-apologize porque ako yung mas nakakatanda or dahil ako yung parent ng anak ko. If I know I'm in the wrong, I always say sorry to my children. And what I do is I always explain to them bakit naging ganun yung actions ko. Like, sorry kasi si Nainay ganito, sorry kasi I'm dealing with a lot of things. And as much as possible, I explain in the kind of explanation, they will be able to understand. Kasi may mga bagay na hindi naman nila dapat malaman, hindi pa nila maintindihan. So, sa ganung level nila, pinapaintindi ko. Para alam nila, kasi pangit kasi di siya Monster na, parang entitled ka na, okay lang na maging ganyan siya kasi siya yung nanay, kasi siya yung mas matanda sa amin. I don't think, I see ourselves as equal in the sense na, equal na we have to give the respect and understanding. Kahit ako pa yung nanay, kahit sila yung anak. So, yun siguro yung nag-regulate ng emotions ko, yung children ko parate. And, hindi natin na-underestimate yung mga fathers, no? I know they also have their struggles. But,
Siguro masasabi ko in a way na my mental health was most affected in motherhood. Because sabi mo nga, hindi na lang sarili yung iniisip mo. Sa'yo kasi nanggaling yung mga batang yan. Kumbaga, you felt them inside your body before they were out in this world. So, hanggang tumanda siguro, hindi mawawala. Anxious ka talaga dyan kahit anong mangyari. Saka yung mga nanay din kasi, bukod sa they have to take good care of the children and of course yung husband din nila, yung kailangan din nilang hindi rin nila alam kung saan ilulugar yung sarili nila. 'Di ba parang kailangan mong ayusin yung sarili mo kasi yung iba nagtatrabaho, no, kagaya mo. So you really have to look presentable, 'di ba? O di naman kaya yung mga ibang nanay sa sobrang pag-aalaga ng mga anak, napapabayaan yung sarili. So, sasabihin pa ng ibang tao, ano ba yan? Pabayaan na, losyang na, diba? Pag nag-ayos naman, apakalandi naman, nanay na, nag-aayos pa rin. So, diba, parang, saan na lang ang mga nanay? Oo. Diba, parang kapag nanay ka, I don't wanna normalize it, pero nililimit na kayo. Parang pag naging nanay ka, parang you have this, ano nga tawag dyan, yung tinatawag nila na binabox, kinakahon. May ganong stigma na kailangan talaga yung puro ka na lang anak, puro ka na lang asawa, ganyan. Parang hindi ka na dapat masyado nag-aayos, di ba? Tapos may maririnig ka pa rin na hindi maganda. Ang hirap. Did you ever feel that na parang naging limited ka because naging nanay ka na? I felt limited because siguro ako naman yung limit sa self ko na there are things na I want to buy for myself, pero hindi ko siya magawa kahit afford ko siya because uunahin ko muna yung mga bata. And then kahit mas expensive yung needs ng mga bata compared sa needs ko rin or wants namin pareho, unahin ko yung kanila. Parang nakaka-feel talaga ako ng guilt kapag unahin ko yung sarili ko. May ganun. Pero syempre, advocating for mental health, we want mothers to know na it's okay. Sometimes you really have to splurge also on yourself. You really have to put yourself first. Kasi kung hindi mo alagaan yung self mo, physically, mentally, emotionally, spiritually, hindi mo rin mabibigay yung best mo sa job mo as a mother sa mga anak mo. Kung ikaw mismo nakakaramdam ng kakulangan, nakakaramdam ng panghihinayang, or nakakaramdam ng lungkot. So, dapat, you have to find the right balance. Na paano ba pupunuin ko yung sarili ko para naman overflowing yung mabibigay ko sa mga anak ko at sa asawa ko. Pero feeling ko etos yung sinasabi ng mga nanay kagaya mo na we have to put ourselves first. Naman. Parang hindi naman. hindi talaga. Pag naging nanay ka na, never ka na naging number one talaga. No, parang lagi kang pangatlo, pang-apat, bisa nga ang huling-huli ka na talaga, no. Saka yung mga nanay din, wala kasi siya talagang yung parang guide na libro, 'di ba? Or steps on how to become a good mom, 'di ba? Parang do you ever feel na parang everyday may mga nalelearn ka pa as a mother? I learned most about motherhood from my firstborn. Kaya nga sabi ko, that was the most imperfect version of myself. Kaya siguro, hindi mapagkakaila na pag sinasabi nung mga anak ko, sinasabi ni Shavi na parang, kasi favorite mo si kuya, parang gano'n. Sabi ko, hindi siya yung favorite na papaboran ko siya sa lahat. But siguro, ang dami kong kailangan ibawi sa kanya because I was a first-time mom. So, with my firstborn, ang daming, para siyang training ground kasi. So, medyo hindi ko pa na-control lahat ng emotions ko. Hindi ko pa nakuha yung konting wisdom na meron ako ngayon compared nung time na yun. So, marami akong natutunan talaga sa firstborn ko. And every day, yes, it's a learning process. Ang daming realization. Sabi nga nila, when you become a parent, in general, you learn most from your children compared to from other people. Ako kasi na-learn ko siya sa pangatlo ko. Ay, sorry. Wala pala. Sorry. Dadala lang. Pero syempre, Miss M, meron din tayo mga memabers, na mag-share din na kanilang thoughts, experiences din siguro, kwento sa pagiging isang nanay, di ba? Yes, pinili natin yung mga kapwa moms natin, some fellow moms na very close to me, and sometimes, most of the time, kapag medyo need ko rin ng pieces of advice, sa kanila din ako nang hipagkwentuhan. So, ito yung ating mga members, si Pet at si MJ. Let us all watch this, mga citizens.
Good day, everyone. So this is Fet Pastrana. And yes, I was asked if motherhood feels so overwhelming. What do I usually do? Well, I pray to God. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety upon Him, for He cares for you. I do believe as a mother, it's a calling na binigay sa atin ng Panginoon, yung mga obligations and responsibilities na alam niyang kakayanin natin. And by His grace, by His sustenance, and of course, by His unfailing love to us, then we can get it through. Especially now that I have 13 years old, a 13-year-old, and of course, an 8-year-old. So, nasa punto na sila ng puberty stage, na doon na yung mga gaps na kailangang i-fill mo ng sobrang habang pasensya. And of course, kailangan din ng pagtuturo. But then, the patience should always be there in order for us to train them on the way that they should go so that when they are old, they will not depart from it. So yun, prayer and grounding and me time. We need that as a mother. Dear self, sometimes God just wants you to be still. You've been fighting battles no one else sees, carrying weights only few understands, doing your best to carry it all together, to hold it all together. And He knows that you're tired, not just physically, but deep in your soul. He knows you've been praying, waiting, wondering when the breakthroughs will come. But hear this, God has not forgotten you. He sees every tear, every silent prayer, every quiet prayer. Every time that you choose faith over fear. Even when you can't see the things that He's doing, He is still working behind the scenes, aligning things in your favor, preparing doors you don't even know exist yet. So take a deep breath and rest in His presence. You don't have to have all the answers. You don't have to fix things on your own. You just need to be still and know that the same God who parted the sea, the same God who calmed the storm, the same God who raised the dead is the same God who holds your life in His hands. So, trust in Him. He is making way even now. The Lord will fight for you. You need only to be still. That's His promise over your life in Exodus 14:14. I love you with the love of the Lord. Padayon. So once again, maraming salamat sa ating mga memabers. Thank you so much for sharing your heart with us, no, sa pagiging isang nanay ninyo. Ako naman, as a mama's boy, and proud naman ako sabing mama's boy ako, iba ang respeto at pagmamahal ko sa mga nanay. So, thank you. Ayan, kasi feeling ko yung mga anak talaga, nagsa-start talaga yung kung paano sila as a person sa mga nanay nila. Kasi nga, syempre, galing talaga sa inyo, 'di ba? And parang most of the time ng isang bata, kasama talaga yung nanay, no? Karamihan. So, thank you for the sacrifices. Mother's Day special. Pero thank you for the sacrifices talaga. And at least as a breastfeeding mom, alam ko na. Charot lang. At seriously talagang nagpapasalamat kami because of the love, no, na pinaparamdam ninyo sa amin, ng mga anak ninyo. Kasi yung love na yan na pinaparamdam ninyo, na ipapasa din. Kumbaga, nagle-learn kami sa mga itinuturo ninyo. So, I just wish lang na mas maging matatag kayo. Kasi yun nga yung tinanong ko sa'yo kanina, kung paano pag overwhelming na lahat? At ang dami nyo rin ginagawa. Kasi ang mga nanay ngayon, hindi na lang nanay sa bahay eh. Nanay na nagnenegosyo, nanay na nagtatrabaho, nanay na
tumutulong pa sa iba, no? Ang dami yung roles, and sana talaga wag niyong kakalimutan na alagaan yung mga sarili ninyo dahil kailangan pa ng mundo na ito ng mga mapagmahal at mapag-arugang mga ina. Like this show advocates, no, mental health mo ang bida, DJ Monsur. So, mental health struggles doesn't always look like you're falling apart. Most of the time, it's still functioning while intentionally trying your best to survive. So, for this episode, thank you to Kalibo Cable for allowing Mema to tackle this episode about the mental health of mothers because we believe that's very timely. Although sa succeeding episodes namin yung DJ Monsur and June being the Men's Mental Health Awareness Month, mag-guest tayo ng mga men, mga fathers na would love to share about their mental health struggles also. So as a Mema takeaway, I think all mothers would want to hear this, that you are allowed to have bad days and you are allowed to feel that you're overwhelmed and that you have to admit that motherhood is beautiful and hard at the same time because first, you have to be human before you can be everything to everybody else. So, yon sa kapwa mga ina ko dyan, congratulations for keeping it together every day and know that you're doing a great job and we're all so proud of you. At gusto ko lang sabihin na nadagdag sa mga nanay na nanonood ngayon, gusto ko lang kayong handugan ng isang kanta. Pa-para-pa. Love ko to. Ang pangit pala pa tayo kumanta ng Tears. Ayoko na Nung tayo kumanta ng Tears, ay, hindi pala maganda. Buti na lang masarap yung kape ng McDonald's. Favorite So, ko yan. huwag nyo nang Thank you. pakinggan yung kinanta namin kasi baka ma-discourage kayo. Pero, ayan, magkape. I-treat nyo na kape yung mga nanay ninyo, ha? So, thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat sa ating mga K-citizens na nanonood sa ating community channels 1 and 24. At ganoon din sa ating Facebook page and YouTube. Don't forget to react, comment, and share this episode. Abangan ang susunod nating episode dito sa programang Safe Space Mo. Ito ang Mema. Mental Health Matters. Season 3, It's Okay. MEMA Mental Health Matters would like to thank Congressman Papa Jess Marquez. Movement of Gratitude.